Halos araw-araw nang naririnig ni Tiffany ang kanyang ama na si Don Gustavo na nagrereklamo dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa at anak. Sa edad niyang 27, siya ang CEO ng kanilang kumpanya at malaki ang discrimination sa kagaya niyang babae. Kadalasan kasi lalaki ang CEO. Kailan ka ba talaga mag-aasawa, Tiffany? Kapag uugod-ugod na ako? Akala mo ba ikaw lang ang nape-pressure, ha? Inis na saad ng Don. Dad naman, akala mo ba madali lang mag-asawa? May germophobia pa ako. Hindi ko naman ginusto na magkaroon ng ganitong sakit. Naiinis na sagot ni Tiffany. Mas lalo lang nagalit si Don Gustavo at pinipressure siya. Naiinis siyang umalis sa harap ng kanyang daddy at tumiretso na lang sa opisina niya sa kumpanya. Sobra talaga siyang nasa stress dahil wala siyang magawa sa phobia niya. Wala siyang tinatagalan na lalaki at mabilis pa siyang ma-turn off sa mga ito. Samantala, inabala niya ang sarili sa tambak na trabaho. Bandang 2:00 ng hapon nang dumating si Nero, 32 years old na, isang aircon technician. Aayusin ko na pong aircon niyo, ma'am. Nero ang pangalan ko. Pakilala ng gwapong technician. Sige, sobrang hina niya ng bumuga. Pinagpapawisan ako. Sabay tayo ng dalaga, kaya lang bigla siyang na out of balance at kamuntikan na matumba. Ayos ka lang ba, ma'am? Nagulat si Tiffany nang hawakan siya sa braso ni Nero. Muntikan na siyang bumagsak sa sahig. Mabuti na lang at nagawa siyang alalayan nito. Ang pinagtataka niya, hindi siya nagkaroon ng allergy reactions. Salamat. Napatitig si Tiffany sa kamay ng lalaki. Walang gloves o kahit anong suot. Bakit, ma'am? Kunot noon naman tanong ni Nero na mag-angat ng tingin ang dalaga. Napagtanto nila ang kakaibang karismang taglay ng bawat isa. May germophobia ako. Paanong hindi ako naapektuhan ng paghawak mo? Hindi ko alam, ma'am. Napaisip naman si Tiffany at nakaisip ng paraan. Bumalik na sa pag-aasikaso si Nero nang aayusin niyang aircon. Kinalas niya yon at nilinisan. Habang abala ang binata, hindi naman mapigilang mapainom ni Tiffany sa kanyang tumbler ng tubig. Napapalunok na lang siya sa muscles ni Nero na nagfe-flex sa bawat paggalaw ng binata. Tumawag naman ang daddy niya sa phone kaya sinagot niya ito. Tiffany, ano na? Anong petsa na? Wala ka pa rin bang nahanap? Saad nandun sa kabilang linya. Bakit na naman, Dad? Hindi ka pa makapaghintay? I have my germophobia. Wala akong makitang cure o pwedeng maging asawa ko. Kainis ka naman mag-pressure? Napipiko na pinatayan ni Tiffany nang tawag ang kanyang daddy. Ma'am, excuse me lang po. Tapos na ako mag-ayos. Malakas na ang hangin na aircon niyo. Saad ni Nero at lalabas na sana nang hawakan siya ni Tiffany. Hindi nga siya nangangati or what? Wait, Nero. Wala akong allergy reaction sa'yo. May asawa ka na ba? Girlfriend? Tanong ng CEO. Wala. Bakit? Good. I have a good offer. Marry me. Be my husband and make child with me. In exchange, I will give you 15 million and a villa in Batangas. Kailangan ko lang talaga na mapapangasawa at anak. To be honest, may germophobia ako at hindi lahat ng lalaki kaya ko hawakan gaya mo. Nasakit na talaga ang ulo ko kay Daddy. Napakakulit niya. Nakakahiyaman. Pasensya na, ma'am. Ayoko. May dignidad akong pinangangalagaan. At kahit gaano pa kaganda ang offer mo, hindi ako interesado. Kahit na technician ako. Marangal ang trabaho na meron ako. Saad ni Nero tsaka kinuha ang mga gamit. Lumabas na siya ng opisina ni Tiffany. What? Did he just reject my damn offer? How dare he? Ang kapal na mukha niyang gawin yun. Gigil na saad ng dalaga. Inis siyang bumalik sa swivel chair at nagtrabaho.
Kinagabihan, dumiretso siya sa bar at hindi na nag-abalang kumain. Talagang na-stress na siya kay Don Gustavo. Inoff na nga niya ang phone dahil dinaig pa ng ama ang sirang plaka sa kakaulit na dapat niyang gawin. Umorder siya ng maraming alak at nag-inom. Wala nang pakialam kung malasing o ano. Makalipas ang isang oras, dumating si Nero kasama ng mga kapwa niya aircon technician. Anong ginagawa ng malditang CEO na yun rito? Kunot noong tanong ng lalaki. May history kasi si Tiffany na nagsusungit sa janitor na empleyado ng kumpanya at nasaksihan ito ni Nero, kaya ayaw niya kay Tiffany. Nag-inom silang magkakaibigan dahil kakasahod lang nila. Nakita niyang tumayo si Tiffany at bumagsak lang ito sa sofa. May mga lalaking kanina pa naaakit rito at hindi na nakatiis. Tumayo naman si Nero at lumapit na para awatin ang mga ito. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Hindi niyo ba alam na girlfriend ko ang balak niyong hawakan? Alis! Matapang na saway ni Nero sa mga lalaki. Dali-dali namang umalis ang mga ito. Jam, tinamaan na talaga ng lintik. Nalasing ako. Pilit kinukuha ni Tiffany ang phone niya nang maalala niyang lobat yon. Nakapatay o lobat? Halika na, ihahatid na kita. Sabay hawak ni Nero kay Tiffany. Halos mapaso siya sa sobrang init ito. Sino ka? Bitawan mo ko. Mamamatay ako kapag umatakin germophobia ko. Bitawan mo ko! Nagpumiglas ang dalaga pero wala siyang magawa. It's me, Nero, Miss CEO. Hindi ka atakihin ang phobia mo. Natigilan si Tiffany. Nanlalabo pa naman ang mga mata niya kaya hindi niya makita ang lalaki. Sumakay sila sa kotse ni Tiffany at ihahatid na sana ito sa mansyon nang hindi niya makausap ang dalaga. Ayokong umuwi. Baka andoon ang daddy ko. Kukulitin niya na naman ako. Bring me to hotel. Anya na sinunod naman ni Nero. Biglang nahilo ang binata ng tamaan ng alak. Nagparking siya sa may hotel at nag-check-in siya para kay Tiffany. Andito ka na, ma'am. Aalis na ako. Paalam niya nang hatakin siya ni Tiffany at siniil ng mainit na halik. Nanlaki ang mga mata ni Nero at itinulak ang babae. Kaya lang kumapit lalo ang dalaga. Kiss me back. Utos ito at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumabog na malakas ang puso ni Nero. Tinugunan niya ang halik ng mga mas sabik at mas malalim. Humaplos ang kamay ni Tiffany sa loob ng shirt na suot ni Nero, kaya lalong nag-init ang binata. Ibinaba niya si Tiffany sa kama at hinubad ang suot nitong damit. Ganoon din ang kanya suot. Sinamba ni Nero ang babae na nagustuhan nito hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Mas naging mapusok ang dalawa at hindi akalain ni Nero na siya ang makakauna rito. You're still pure. Yes, and you're the lucky one. Bulong ng dalaga. Sabik silang naghalikan at ilang beses pinuno ni Nero ang kanyang loob ng katas. Nakatulog si Tiffany na mahimbing at ganoon ni si Nero. Kinabukasan, umalis agad si Nero at hindi na nakapagpaalam pa sa boss dahil nagka-emergency ang kanyang lola. Tanging Lola Tasha na lang niya ang kasama niya sa bahay. Patay na ang mga magulang niya kaya ito ang nagpalaki sa kanya. Dumiretso agad ang binata sa ospital at napag-alaman na kailangang operahan ng lola niya sa bato. May appendicitis daw ito. Magkano ang bayad, Doc? Napag-alaman ni Nero na halos 100,000 ang magagastos sa operasyon. Mabuti na lang at may naipon siyang 30,000. Idinaw niya muna yun para maoperahan ang lola niya. Kinabukasan, nagtagpo ang landas sila ni Tiffany sa loob ng kumpanya. Labis ang inis na nararamdaman ng babae dahil basta na lang siyang iniwan ni Nero. Pagkatapos na nangyari sa kanila, wala man lang siyang narinig na kahit ano mula rito. Kinorner niya ang lalaki tsaka hinila sa private elevator.
How dare you? Alam mong ikaw ang nakauna sa akin. Ako pa talagang iniwan mo sa ere at basta ka nalang umalis? Ganyan ka ba talaga, ha? Sorry, nagkaroon ng emergency. Tsaka, one night stand lang naman ang meron sa atin, hindi pa? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Nero. Hindi niya akalain na sasampalin siya ni Tiffany. Lutang pa naman ng isip niya dahil sa problema niya sa kanyang lola. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yun. Ikaw ang nakauna sa akin. Sana, pinigilan mo ang sarili mo kung wala kang balak na panagutan ako. Tumulo ang luha ni Tiffany sa sobrang inis. Digdidad niya kasi ang nakasalalay. Tumalikod na ang babae at lalabas na sana siya nang hilahin siya ni Nero. Payag akong pakasalan ka. Pero tulungan mo kung maisalba ang lola ko. Kaya ako umalis dahil sa kanya. Na-ospital si lola. Umatake ang appendicitis niya. At para maoperahan siya, nag-down ako ng 30,000. 70,000 na lang ang kulang. Si Lola Tasha na lang ang natitira kong pamilya, Tiffany. Handa akong gawin lahat. Seryoso ka? Tumango ang binata. Wala namang masama kung panagutan niya ni si Tiffany. Hindi naman siya ganoon kasida ulo para takbuhan ito. Isa pa, talagang siya ang nakauna sa dalaga. Kaya kahit alam niyang maldita si Tiffany, pakakasalan niya pa rin. Ayaw mo? Siyempre gusto ko. Tara, nasaan ang lola mo? Mabilis na sagot ang dalaga. Takot na baka magbago pa ang isip ni Nero. Come with me. Hinawakan ni Nero ang kamay ni Tiffany kaya kumabog na malakas ang dibdib ng dalaga sa mga oras sa iyon. Nakarating sila sa parking lot at sumakay si Tiffany sa kotse niya. Siya ang nag-driver habang nasa passenger seat naman si Nero. Ayaw mo ba talaga sa akin? Ang laki ng tutol mo. Kung hindi pa namimiligro ang buhay ng lola mo, wala ka talagang balak patusin ang offer ko. Sa Chinese hospital tayo. Naroon si Lola. About dyan, nakita ko kung gaano ka kalmaldita sa mga empleyado mo. Kaya naman hindi maganda ang impression ko sa'yo. May kasalanan sila, kaya ako ganoon. Hindi naman ako magiging masama kung walang ginawang hindi maganda. Naiintindihan naman yun ng binata. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakarating sila sa Chinese hospital at agad dumiretso sa ICU kung saan naroon ang kanyang lola Tasha. Nakausap naman nila ang nurse bago pumasok sa loob. Thank you sa pag-aasikaso sa lola ko habang wala ako. Tumango ang nurse na nahihiya pa dahil napakagwapo talaga ng binata. Dito muna ako sa lola mo. Ito ang pera, bayaran mo na. Bumili ka na rin ng pagkain, tsaka prutas para sa lola mo, para makabawi siya ng lakas. Sige, salamat. Pumasok sa loob si Tiffany at kinausap ang lola ni Nero. Nasiyahan naman si Nero at agad kinuha ang pera tsaka dumiretso sa cashier para bayaran ang remaining balances. Pagbalik niya sa kwarto ng kanyang lola matapos bumili ng pagkain, naabutan niyang nakikipagtawanan ang matanda kay Tiffany. Tila may mainit na palad na humaplos sa kanyang puso. Lola. Andyan ka na pala. Lola Tasha, kain po muna kayo. Ano gusto niyo? Apple or orange? Sumagot ang matanda at sinabing pareho niyang gustong kainin. Kumain muna kayo ng kanin, Lola. Bago ang prutas. Sinang-ayunan niya ni Tiffany kaya maganang kumain ang matanda. Ikaw, baka hindi ka pa kumakain. Ikaw? Umiling ang dalaga. Nakakain na ako. Kumain na kayo ni Lola. Ibinalik ni Nero ang natitirang pera kay Tiffany pero itinulak lang yun ng dalaga. Bakit? Gamitin mong panggastos rito. Kung idinown mo ang pera mo sa operasyon ng lola mo, wala ka ng kapera-pera. Natigilan si Nero. Biglang nagbago ang tingin niya kay Tiffany dahil doon. Napagtanto niya na nagkamali siya ng pagkakakilala rito. Tinanggap ng binata ang pera. Salamat. Pasensya ka na kung ikaw ang naisipan ko maging asawa. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan.
Ikaw lang rin ang hindi nakakaapekto sa akin. Wala akong allergy reaction sa tuwing hawakan mo ko. Nagmamadali na si Daddy dahil minamaliit na mga kamag-anak namin ang kakayahan ko sa pamamahala sa kumpanya dahil babae ako. Naiintindihan ko na. Salamat pa rin dahil malaking halaga pa rin ang nilabas mo para lang matulungan mo ko. Wala yun. Inilabas nila si Lola Tasha sa ospital at nag-hire ng nurse si Tiffany para maalagaan ng matanda. Kaya ko namang alagaan si Lola. Alam ko, pero busy ka sa trabaho. Walang magbabantay sa kanya. Mas maigi nang may kasama siya rito. Wala nang nagawa pa si Nero kundi hayaan ang dalaga sa nais itong mangyari. Salamat. Uuwi na ako. Kapag ikinasal na tayo, pwede kayo lumipat ang lola mo sa mansyon. Paalis na sana si Tiffany nang hilahin siya ni Nero sa kamay para yakapin. Hindi mo alam kung gaano mo napagaan ang pakiramdam ko. Buong akala ko, mag-isa ko lang haharapin ang problema. Thank you, Tiffany. Kinikilig na napapangiti ang dalaga roon. Tinapik niya naman sa balikat si Nero. Nabitawan siya nito, nagpaalam na siya at sumakay ng kotse. Kinabukasan, naging abala si Tiffany sa trabaho. Ganoon ni si Nero. Pero hindi mapakali ang binata. Kaya naman, nagpasya siyang bisitahin ito sa opisina. Naabutan niya naman tulog ang dalaga sa lamesa. Palagi na lang siyang napapagod sa trabaho. Ayos pa kaya siya? Tapos kinukulit pa ng daddy niya. Pinagmasdan ni Nero ang magandang mukha ni Tiffany. Hindi niya mapigilang humanga sa perpektong mukha ng dalaga. Maliit yon. May mahabang pilik mata, madipis na kilay at labi, tsaka matangos ang ilong. Mabilis sa umatras si Nero nang maalipungatan si Tiffany. Kumabog na malakas ang dibdib ng binata roon. Kanina ka pa ba? Pagod ka na naman. Iwasan mo magpagod. Baka bumagsak ang katawan mo. Napangiti naman ang babae sa narinig at kinilig. Concern ka na sa akin ngayon? Hindi kumibo si Nero pero abot langit ang ngiti ni Tiffany. Kailan tayo ikakasal? Nagtatanong na siya. Tumigil ka nga. Gusto kong malaman dahil ayoko na sa stress ka dahil sa daddy mo. After a month, magpapa-appointment na muna ako sa mga organizer tsaka sa gagawa ng gown na designer. Just wait. Okay. Sa totoo lang, nahihiya ako dahil wala man lang akong ambag sa kasal natin. Kahit ako ang lalaki dito. Ayos lang yun. Hindi mo naman akalain na ikakasal ka na agad. Wala kang ipon dahil may priority ka. Dahil dyan, napahanga mo ko ng husto, Nero. Natigila si Nero. Hindi niya akalain na maitindihan ni Tiffany ang sitwasyon, bagay na hindi kayang intindihin ng ex niya noon. Kaya sila naghiwalay dahil ayaw nito na inuuna ni Nero ang lola niya. Nang dahil doon na broken si Nero at naging aloof. Pero ayos na siya ngayon. Biglang nagbago lalo ang tingin niya sa dalaga. Thank you, Tiffany. Ngumiti lang ang dalaga. Samantala, habang tumatagal na nagkakausap sila at magkasama, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Mas naiintindihan nila ang ugali at mga gusto nila. Ilang beses rin silang nagde-date at nalabas para mas mapalapit pa. Nagbago ng tuluyan ang tingin ni Nero kay Tiffany nang ilang beses siya nitong tulungan. Isang araw, ipinagluto ni Nero ang babae para makabawi. Ano ang mga yan? Pagkain. Dito na tayo sa office mo kumain. Gusto kong bumawi sa'yo. Kahit sa ganito man lang na bagay, ipinagluto kita. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Napaka-effort naman ng future husband ko. Thank you. Namula ang tenga ni Nero nang marinig ang papuri ng dalaga. Sabay silang kumain at hindi mapigilang masarapan ni Tiffany. Bakit ganyan ang mukha mo? Pangit pa? Maganda. Masarap ba ang luto ko? Namula ang pisngi ng dalaga nang purihin siya ng binata. Marahan siyang tumango. Sobrang sarap.
Kasing sarap mo. Tigilan mo nga ako. Humakikik ang dalaga tsaka nagpatuloy sila sa pagkain. Napansin naman ni Nero na may dumi si Tiffany sa labi, kaya impis sa gumamit ng panyo o kung ano-ano, siya mismo ang dumukwang at hinalikan ito. Namilog ang mga mata ng dalaga sa sobrang kilig. Nero? What? Gusto ko lang naman alisin yung dumi sa labi mo. Tsaka, fiancé mo naman ako. Hindi ba ako pwedeng kumiss? Che, nakakagulat ka kasi eh. Reklamo ni Tiffany na tinuwanan lang ng binata. Kinikilig talaga siya roon. Pagkatapos silang kumain, nilikom na ni Nero ang kalat. Hindi naman napapansin ng dalaga na nasasanay na siya sa germs dahil wala ng epekto ang anumang kalat sa kanya. Pagkatapos si Nero maglinis, nagpaalam na muna siya kay Tiffany. Isang hapon, niyakag ni Nero ang fiancé manood ng movie. Nagpa siya silang manood na lang ng Dear Ex sa mansyon ng pagmamay-ari ng dalaga dahil mas tahimik at hindi hassle kumpara sa mall. Jen is a villainess sa mata ng mga tao pero biktima lang siya ng magulong pamilya. Kapag nagkaanak ako, hindi ko hahayaang mag-suffer o magkaroon ng trauma. Sisiguraduhin kong magagampanan ko ng ayos ang pagiging magulang. Hindi ko hahayaang masaktan o malungkot ang anak ko. Ako mismo ang magdidisiplina sa kanya kapag malaki na siya. Hindi ko hahayaang magtanim ng sama ng loob sa akin ng anak ko. Natapos sila sa panonood ng drama na sobra silang nahook. Marami silang natutunan. Hindi akalain ng dalawa na kahit ganoon katindi ang napanood, mas nabuksan ng isipan nila na magsisimula ang trauma ng anak sa mga magulang kapag hindi maayos na napalaki. Kapag nagkaanak tayo, huwag mong gagayahin yung nanay niya. Talagang hindi. Ikaw rin, huwag mong gayahin yung tatay. Tumango si Nero at nagtawanan silang dalawa. Naisipan nilang uminom ng alak. Pagkatapos, nagpaalam na si Nero na uuwi na. Samantala, naging abala silang dalawa sa mga sumunod na araw. Nagpasukat sila ng katawan para sa wedding gown at tuxedo na isusuot. Namili na sila ng mga gamit. Mas naging malapit sila sa isa't isa. Nauuhaw ka na? Medyo. Inabutan siya ni Nero ng malamig na tubig kaya napangiti ang dalaga. Hindi akalain ni Tiffany na magiging caring ang binata sa tinagal-tagal nilang magkakilala. Unti-unti na itong nagbabago ng trato sa kanya. Nakaramdam ng kakaibang saya at kilig ang babae. Pinunasan niya naman ang pawis si Nero kaya napatitig sa maganda niyang mukha ang lalaki. Salamat. Salamat rin kasi hindi mo ako pinabayaan. Ganito pala ang pakiramdam na may taong nag-aalaga. Huling alaga sa akin ni Daddy. Bata pa ako. Wala na siyang inatupag kundi trabaho at negosyo lang palagi. Kaya pala ganyan ang naging attitude mo. Basta baguhin mo lang ang pagiging maldita. Maldita ako sa paningin mo? Oo. Noong una, pag-amin ni Nero, wala naman yung kaso kay Tiffany dahil talagang masungit siya at maldita. Pagkatapos sila magpagawa ng mga souvenir at kung ano-ano pa, nagpasya na silang umuwi. Inihatid ni Tiffany si Nero sa bahay nila at naabutan roon ang lola nito. Laking tuwa naman ni Lola Tasha na makita ang dalaga. Saglit na nakipagkwentuhan si Tiffany bago umalis. Natigilan pa siya nang humalik ang binata sa noo niya bago umalis. Ingat ka. Salamat sa time at pasalubong mo kay Lola. Welcome. Makalipas ang isang buwan, naging abala sila sa mismong araw ng kasal. Suot ni Tiffany ang mamahalin niyang wedding gown na nagkakahalaga ng 10 million. Habang naglalakad sa gitna ng red carpet kasama ng kanyang daddy, hindi naman mapigilan ni Nero magandahan sa mapapangasawa. Labis ang tuwa at kilig na nararamdaman nilang dalawa roon hanggang sa ibili na siya ng daddy niya kay Nero. Huwag po kayo mag-alala, Dad. Aalagaan ko po si Tiffany. Anya nasabihan siya nitong huwag sasaktan ng anak. Thank you. Tsaka tinanggap ang kamay ng groom.
Pareho silang humarap sa pare at nagsimula na ito magsalita. Habang tumatagal, mas nagiging focus sila sa kasal. Kakaibang kilig ang nararamdaman ng dalawa hanggang sa magpalitan na sila ng pangako sa isa't isa. I am Nero Chua, taking Tiffany Gray as my lawful wife in good times and bad times, sickness and in health. Nangangako akong hindi ko siya iiwanan o pababayaan. Mananatili akong tapat at kontento. Hindi ko siya ipagpapalit o lolokohin. Sabay kaming bubuo ng masaya at kumpletong pamilya. Seryoso ang mukhang saad ni Nero. I am Tiffany Gray, accepting Nero Chua as my lawful husband, in sickness and in health, in good times and bad times. Hindi ako magsasawang samahan ka, intindihin at tulungan. Mananatili akong mabuti at mabait na asawa. Basta wag ka na magloloko. Hindi kita iiwanan o sasaktan. Habang buhay tayong magsasama at bubuo na sarili nating pamilya na masaya. Napangiti naman si Nero nang marinig ang vow ni Tiffany. Nagpalitan sila ng singsing at nagpalakpakan naman ang mga tao. Nagpatuloy ang pari sa pagsasalita hanggang sa halikan na ni Nero si Tiffany. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sobrang kulat. Kumabog na malakas ang dibdib niya sa sobrang kilig. Nero, Bakit? Sabi ng pare, kiss the bride eh. Gusto ko lang gampanan ang pagiging groom. Bawal ba akong humalik? Hindi. Nakakagulat ka lang kasi namumula ang pisngi na tugon ng babae. Masanay ka na. Nagpasalamat sila sa mga taong bumabate, tsaka sila nagpicturan at pagkatapos dumiretso na sila sa venue. Sumakay sila sa kotse pa uwi sa mansyon na pagmamay-ari ni Tiffany. Pagbaba nila sa kotse, napansin ni Nero ang paika-ikang lakad ng asawa, kaya pinahinto niya ito tsaka siya lumuhod. Bahagya niyang inangat ang suot itong wedding gown. You, anong ginagawa mo? Maraming tao. Gusto ko lang i-check ang paa mo. See? Sobrang taas kasi ng heels mo. Ayos lang naman na flat, kesa naman nagdudusa ang paa mo. Puro gasgas, tsaka paltos na. Mahaba naman ang gown mo, hindi na yan kita. Sorry na, binagay ko lang kasi sa gown. Kahit anumang suot mo, maganda ka pa rin. Kaya wag mong hayaan na masaktan ka para lang magmukhang desente sa harap ng iba. Tila pinataba ni Nero ang puso ni Tiffany sa kanyang sinabi. Labis ang kilig na nararamdaman ng dalaga, lalo na ang kargahin na siya ni Nero. Nakarating sila sa garden ng mansyon at binati ulit ng mga bisita. Inutusan naman ni Nero ang kasambahay na dalhan siya ng first aid kit at ointment para sa paltos. Kalaunan, dumating agad ang kasambahay na dala na ang kanyang pinakuha, kaya inasikaso niya agad ang babae. Pinagmasdan ni Tiffany ang kanyang asawa habang abala ito sa paglalagay ng gamot sa paltos niya matapos yung linisan. Tiisin mo, kesa ma-infection ka at mas lalo ka mahirapan. Salamat. Sabay silang kumain ng kanin at cake kasama ng mga bridesmaid at groom. Naroon ang mga kamag-anak nilang dalawa, pati na rin ang mga kasosyo sa negosyo. Labis ang tuwa na nararamdaman ng daddy ni Tiffany at Lola Tasha ni Nero nang matapos na ang kanilang kasal. Binigyan ng villa ng daddy niya ang lola ni Nero para may sarili itong bahay. Ayos lang naman sa matanda dahil may nurse ito nagsisilbing yaya. Pagod ka na? Oo, pero ayos lang. Nakangiting saad ng babae. Magpahinga ka na. Gabi na rin. Ako nang bahala sa ibang bisita. Iinom lang kami para makaklose ko ang mga pinsan mo. Sige, huwag kang magpapasobra. Nagpaalam na si Tiffany sa mga kamag-anak at pinsan. Dumiretso na siya sa kwarto niya na magiging kwarto nila ni Nero. Inabala ni Nero ang sarili sa pakikipagpakilala at pakikisama sa mga kamag-anak ng dalaga. Hindi niya akalain na irerespeto siya ng mga ito at pakikasamahan ng ayos sa kabila ng estado niya sa buhay.
Makalipas ang 3 oras, nagpaalam na din si Nero sa mga ito para magpahinga. Lasing na rin talaga siya at dumiretso sa kanilang kwarto ni Tiffany. Tapos na kayong uminom? Tanong ng babae ng maalipungatan ito. Hindi pa. Nauna na ako. Ayoko na. Lasing na. Tulog na. Papahandaan kita ng hangover soup bukas. Salamat. Hinubad ni Nero ang suot na damit at napalunok na lang si Tiffany dahil sobrang hot ng kanyang asawa. Labis ang pag-iinit ng kanyang pisngi bago siya mag-iwas sa tingin. Napansin siya ni Nero kaya natawa ito ng mahina. Lumapit sa asawa at hinila ito para siilin ng mainit na halik. Let's consummate our marriage. Papalagpasan na si Tiffany nang maalala na kailangan din talaga nilang magkaanak. Tinugunan niya ng kaparehong intensidad ang halik ni Nero. Gumala ang kamay nilang dalawa. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiinit at naging mas sabik sa bawat isa, hanggang sa nauwi sa mainit na pag-iisa ng katawan sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Nero, you're really drunk. Trust me, I'm not drunk. I'm just intoxicated by you. Napangiti naman si Tiffany sa kilig. Ilang beses siyang inangkin ni Nero sa iba't ibang posisyon. Nakiilang rounds pa sila bago sila mapagod. Ramdam niya ang pagpuno ni Nero ng mainit na likido sa loob niya hanggang sa tuluyan na silang nakatulog. Kinabukasan, kahit masakit ang katawan, sobrang blooming ni Tiffany. Maingat siyang bumangon at nag-utos sa mga kasambahay na maghanda na ng pagkain nila mag-asawa. Nagpaluto rin siya ng hangover soup para kay Nero. Ang aga mong magising. Ganun talaga. Hindi naman ako lasing. Yabang mo na ah. Hindi ah. Saktong dating ng hangover soup tsaka pagkain nila. Kaya pinainom niya na muna noon si Nero at pinainom na rin niya ng gamot. Pagkatapos silang kumain, bumaba na muna sila para magpahangi sa labas ng mansyon. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Tiffany kaya kinilig na naman ito. Para saan? Gusto kong maging cure mo. Gusto kong gumaling ka na. Kaya, sasanayin kita sa hawak ko. Thank you talaga na sobra. Sobrang na-appreciate ni Tiffany ang effort ni Nero. Pinakita naman ng babae ang regalo niyang sports car para kay Nero. Isa yung red Ferrari. Akin to? Oo, wedding gift ko sa'yo. Huwag mong ibebenta ha. Tsaka, huwag kang mang-aangkas ng babae dyan. I mean, magpapasakay. Biro ni Tiffany, napailing naman si Nero. Nag-abala ka pa. Ayos lang naman ako. No, my husband deserve it. Kaya napangiti si Nero at kinilig. Samantala, tinest drive na nila yon at labis ang sayang nararamdaman ni Nero sa regalong natanggap. Bigla siyang nahiya kay Tiffany. Bigla ako na down. Wala akong regalo sa'yo. Baby lang maging regalo mo. Sapat na. Gusto mo? Dito? Uy, loko! Wag! Bibinyagan naman. Natatawang sagot ng babae. Tumawa lang si Nero. Natigilan naman si Tiffany dahil napaka-genuine ng tawa nito. Bagay na ngayon niya lang narinig mula sa asawa. Joke lang. Sabay yakap ni Nero kay Tiffany. Ang gwapo mo kapag nakangiti at natawa ka. Napangiti lalo si Nero at hinalikan sa labi ang asawa. Kinilig naman si Tiffany. Nagpasya silang bumalik sa mansyon para maligo at magbihis. Naggala sila sakay ng bagong kotse ni Nero. Labis ang tuwa ng nararamdaman nilang dalawa sa mga oras na magkasama sila. Hindi naman nagkulang si Nero sa lambing at pag-aalaga kay Tiffany mula nang ikasal sila. Isang gabi, umattend sila ng family reunion. Hayaan mo na lang sila. Bulong ni Tiffany na magsimula ng titigan ng mga matapobre niyang kamag-anak si Nero. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ayan na ba ang asawa mo? Mukhang mahirap ah. Yon ang tiyahin ni Tiffany sa father side. Mas mabait ang mga kamag-anak niya sa mother side. Sila nga ang umattend sa wedding nila ni Nero. Auntie, alam mo na may germophobia ako.
Ano naman kung mahirap si Nero? At least, wala siyang germs. He's really clean. Unlike someone, nagmamalinis, hindi naman rin talaga mayaman. Nakapag-asawa lang ng Gray, kaya yumaman. Pagpaparinig ni Tiffany sa Donya. Tiffany! Inirapan ito ng babae at umalis na sila doon. Tila may mainit na palad namang humaplos sa puso ni Nero dahil pinagtanggol siya ng asawa. Nag-enjoy sila roon kahit na nabibisit kay Doña Lydia na masyadong pakialamera. Nagsumunod na linggo, umattend si Tiffany ng meeting ng board members. Kahit kasal ka na, kung wala kang anak, dapat na siguro mag-step down ka. Sino ka para diktahan ako? Hindi ka naman tunay na Gray. Hintayin mo lang. Everyone, hindi na dapat pinaghihintay ang posisyon ng CEO. Talaga nakikialam ka. Sa loob na 10 taon kong pamamahala sa kumpanya, ni minsan ba nagka-problema? Na-bankrupt o nalugi ang kumpanya para sundin ka? Isa pa, you're not even my blood related, kaya wag kang umastang gold. I want to kick her out of the board members. No! You can't do this! Asawa ako ni Joseph! Tiyahin mo ko! You're just a wife. Hindi naman kita asawa. Sabi mo nga, tiyahin kita. But you don't deserve it. You're not allowed here. Get her out of here! Mariing utos si Tiffany. Halos mang wala si Doña Lydia roon. Wala namang nagawa si Don Gustavo sa desisyon ng anak. Naging ayos ang meeting at nawala ang mga nagko-question sa kakayahan niya. Kinagabihan, You look tired. Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Nakakabwisit ang talaga ang Lydia na yun. Gusto ba namang mag-step down ako dahil wala pa tayong anak? Anong akala niya? Madali? Na para bang o-orderin lang sa Shopee? Hayaan mo na siya. Baka kulang lang sa aruga ng tito mo. Loko ka. Patawa ka rin pala. Nakangiting sagot ang dalaga. Ngumiti naman si Nero kaya labis ang kilig na nararamdaman ni Tiffany. Kinabig ni Nero ang bewang ni Tiffany. Tsaka siniil ng mainit na halik ni Nero ang babae. Halos magwala naman ang puso nito roon. Sabay na tumibok na mabilis ang kanilang mga puso. Napakapit ang babae sa batok ng asawa at nauwi sa mainit na tagpo sa banyo ang mga sumunod na pangyayari. Huwag ka na magpapaka-stress. Eto na nga gagawa na ng baby. Kaya namula ang pisngi ng babae sa hiya at kilig. Nero, ilang beses siyang inangkin ng lalaki at nakatulog sila ng mapagod. Makalipas ang ilang buwan, nabuntis ni Nero si Tiffany. My God! Answered prayer! Kaya nga, masaya akong magkakaanak na tayo. Grabe ang bilis! 4 na buwan na akong buntis ayon sa ultrasound at batang lalaki ang magiging anak natin. Nakakatuwa naman! Saad ni Tiffany, kakauwi lang nila galing ospital. Nagpa-check up siya dahil sobrang tagal na niyang delay. Yumakap si Nero sa asawa sa maingat na paraan tsaka hinalikan ang labi ni Tiffany. Sa paglipas sa mga araw, todo asikaso lalo si Nero sa kanya. Lahat ng gusto kainin ni Tiffany at gawin ay binibigay ng lalaki. Isang araw, nagpabili ang dalaga ng coffee flavor ng Hershey's. May bagong labas kasi noon kaya naghanap pa talaga si Nero. Thank you sa effort. Welcome. Basta para sa inyo nila, baby. Bawal magpasobra Tikim lang. Alam ko namang bawal. Good. Hinalikan naman ni Tiffany ang labi ni Nero dahil natutuwa talaga siya. Napaka-responsabling lalaki kasi nito. Napangiti naman si Nero sa kilig. Sabay silang natulog ng hapon na yon. Madalas kinakapoy si Nero. Mabuti na lang at nakalib siya sa trabaho. Sa paglipas sa mga araw, mas lalo nilang nagustuhan ang isa't isa. Isang gabi, naghanda si Nero ng dinner date sa may garden para sorpresahin ng asawa. Wow! Napakabongga ng dekorasyon Siyempre, gusto kong bumawi. Thank you. Biglang kinuha ni Nero ang gitara.
Matagal na panahon na siyang hindi humahawak noon dahil naalala niya ang ex niya. Pero ngayon na ayos na siya, handa na siyang magbukas ulit ng bagong pahina. Pero sa pagkakataong iyon, si Tiffany na ang kasama niya. Nag-strum siya sa gitara at kintantahan ng Your Song ang Mrs. Kilig na kilig naman roon si Tiffany. Nax, may pagharana? Ang ganda ng boses. Napakalamig. Tiffany, may aaminin ako sa iyo. Simula na makilala kita, binago mo ang buhay ko. Naging makulay. Muling nagkabuhay ang madilim kong mundo. Ayoko na sanang magmahal ulit dahil malas lang ako sa pag-ibig. Pero sa tuwing magkasama tayo, na-realize ko na iba ka. Mas special ka. Nagagawa mong patibukin ang puso ko. Ngayon nga, aminado akong mahal na kita. Nero, Wala akong ibang gustong makasama sa pagtanda kundi ikaw. Pati ang magiging anak natin. ako rin. Ganoon min ang gusto ko. Nakangiting tugon ng babae. Niyakap siya ni Nero at siniil ng mainit na halik. Tumugon naman si Tiffany kasabay ng malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Napangiti sila pareho matapos ang ilang minutong halikan. Tsaka sila sabay kumain. Hindi rin sila nagtagal roon dahil lumalalim na ang gabi at sobrang lamig na ng ihip ng hangin. Tara na, para makapagpahinga ka na sa kwarto. Oo nga, nasakit na naman ang balakang ko kasi. Gusto mo bang kargahin kita? Hindi na, ayos lang ako. Baka mamaya, mahulog ako. Kawawa naman kami. Ayokong makunan. Sure ka ah? Tara na. Inalalayan na lang ni Nero ang kanyang asawa hanggang sa makarating sila sa loob ng kwarto. Nahiga sila roon at nagyakapan. Nakatulog naman agad si Tiffany sa sobrang pagod. Nanatiling gising si Nero at kinakausap ang anak na nasa sinapupunan ng babae. Anak, magpalaki ka ng ayos. Paglabas mo sa tiyan ni Mommy, palalakihin ka namin ng busog sa pagmamahal. Anya, simula noon naging normal silang couple. Mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa habang tumatagal. Hanggang sa dumating ang stepmom ni Tiffany, ang bagong asawa ng kanyang daddy na pinakasalan nito nang hindi niya nalalaman. Dad, anong ginagawa niyo rito? Masama bang bisitahin kong anak ko? Tugunan doon. Cathy? Tawag ni Nero sa ex-girlfriend niya na ngayon ay siyang asawa ng daddy ni Tiffany. Nero? Kilala mo siya, Cathy? Tanong ni Don Gustavo. Magkakilala kayo? Tanong agad ng babae. Umiling si Cathy kaya hindi nakasagot pa si Nero. Hindi niya akalain na magtatagpo ulit ang landas silang dalawa ng long-time ex-girlfriend. Tinanong naman ng daddy niya si Tiffany at nag-usap sila. Kahit ayaw ng babae sa stepmom niya, wala siyang nagawa dahil mahal na raw ito ng kanyang daddy. Kinagabihan, hindi mapakali ang babae nang nakahiga na sila ni Nero sa kama. Bakit alam mo ang pangalan ng bagong asawa ni daddy? She's my longtime ex-girlfriend. Matagal naging kami. Gaya na sabi ko noon. Siya yung babaeng hindi matanggap na priority ko ang lola ko. Gusto niya siya lang. Walang pagkakaintindihan at laging gusto na binibigay ko lahat ng hihilingin niya. Kahit nagkandabaon na ako sa utang, pinagbibigyan ko pa rin siya. Wag lang akong iwan. Natahimik si Tiffany. Ramdam niya ang sakit. Tapos, nakipaghiwalay siya dahil ayaw niya sa ganoong sistema. Hindi sapat na mahal lang. Gusto niya nakukuha ang mga gusto. Ipinagpalit niya ako sa iba bago pa ang daddy mo. Natagalan ako sa pag-move on. Kaya noong una, wala rin akong maibigay na sagot sa iyo. Nadala ko at hindi ko pa alam noon kung naka-move on na nga ba ako. Nung makita mo siya ngayon, anong naramdaman mo? Wala. Nagulat lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na siya gusto. Tumango si Tiffany pero naroon pa rin ang takot at kaba.
Alam niyang iba ang epekto na matagal naging karelasyon sa bago lang at nagsimula pa sa deal. Nakaramdam siya ng insecurities at trauma na baka iwan siya ni Nero. Pinilit na lang niya makatulog, yumakap naman sa kanyang asawa at mas lalo siyang nahabag sa sarili. Kinabukasan, bumisita ang daddy niya na may dalang mga gamit pambata. May mga dala akong gamit para sa bata. Para hindi ka na bumili ng mga ito. Siya nga pala, Nero. Tatambay ako dito. Kaya samahan mo ako sa may pool area. Mag-inom tayo. Yakag nandun. Thanks, Dad. Iniwanan sila nito at isinama si Nero para uminom sa may pool area. Samantala, matagal na kayo ni Nero? Kanya pa talaga ang pinagbubuntis mo? Biglang tanong ng babae. Nagsalubong ang kilay ni Tiffany roon sa inis. Oo, sa kanya. May germophobia ako at siya lang ang katangi-tanging lalaki na kagalaw sa akin. Ikaw, pang ilan si Daddy? Mapang-insultong balik tanaw ni Tiffany. Sumama naman ang mukha ni Cathy. You. For your information, si Nero ang nakauna sa akin. I'm his first love and first girlfriend. Proud na sabi nito para makaganti. Saglit na natigilan si Tiffany sa narinig. Hindi man niya ipakita o aminin pero nasasaktan talaga siya. Oo nga eh. Inamin niya. Hindi kagaya mo. Plastic pagkaharap si Daddy. Hindi mo magawang umamin na ex mo ang asawa ko. Tapos naghiwalay kayo dahil lang ayaw mo nang inuuna nito ang lola niya. Did you know? I even helped his grandma nang operahan ito sa bato. Natigilan si Cathy. Hindi niya akalain na nasapawan siya ni Tiffany sa ganoon. Ano naman? Mas minahal naman ako? Oo nga. Noon. Natigil sila sa pag-uusap ng tawagin ni Nero si Tiffany. Humalik pa ang lalaki sa labi ng asawa. Labis naman ang kilig na naramdaman ni Tiffany. Nakaramdam naman na matinding selo si Cathy dahil gusto niya pa rin si Nero. At ito ang greatest regret niya. Doon ka sa tabi ko. Naiilang ako sa daddy mo. Ayos lang yan. Mabait naman niya si Daddy. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Nero ang kamay ng asawa at tinabi ito sa kanya. Nagpatuloy naman sila sa pag-iinom. Hinubad ni Cathy ang suot na damit at bumungad ang sexy nitong katawan. Napansin naman ni Tiffany na para bang nangaakit ang babae. Niningon niya ang asawa pero hindi man lang nito tinatapunan ng tingin ang malanding ex. Mas natatakam pa nga ang kanyang daddy. So sexy, my goddess. Sabi naman nandun habang nakatitig sa asawa. Nilingon naman ni Tiffany si Nero at tinanong, hindi ka ba naapektuhan ng alindog ng ex mo? Hindi. Ayoko sa babaeng parang sa lahat. Mas maganda pa rin ang katawan mo dyan. Napangiti naman si Tiffany. Narinig yun ni Cathy kaya nasaktan at nainsulto siya roon. Kaya naman naupo siya sa kandungan ng daddy ni Tiffany at hayok itong hinalikan. Natawa na lang si Tiffany sa pagiging malandi ng babae. Nag-usap silang dalawa ni Nero. Check up ko na bukas. Sasamahan kita ulit. Papa-ultrasound ka ba bukas? Pwede rin. Mas lalong nainis si Cathy dahil walang pakialam si Nero sa kanya. Nagustuhan naman ng asawa niya ang paghalik niya sa daddy ni Tiffany. Naligo sila at naglandian sa pool area. Akala ni Cathy maapektuhan pa si Nero pero wala na talagang pakialam pa ang lalaki sa kanya. Alam mo na ang gagawin mamaya. I wanna spend a night with you. Hindi naman yon naitindihan ni Cathy dahil abala ito sa dalawa. Damn him! Samantalang halos mabaliw siya sa akin noon. Wala namang ibang nakikita si Nero kundi si Tiffany. Hindi niya na talaga pinaglalaanan ng pansin ang papansin niyang ex. Kinabukasan, nagpa-check up ulit si Tiffany at in-ultrasound. Nagro-rotate na ang bata kaya hindi na siya suhi. Nakahinga na maluwag ang mag-asawa. Mabuti naman. Ayokong isesaryan ka. Delikado rin yun. Kaya nga, tsaka masisira ang balat ko.
Although nagagawa ng paraan yon, ayoko magkaroon ng tahi. Tumango naman si Nero at umalis na sila sa ospital. Dumaan sila sa restaurant para kumain. Todo asikaso naman si Nero sa kanyang misis, kaya kilig na kilig si Tiffany sa mga oras sa iyon. Naggala rin sila sa park at nag-enjoy na para mga teenager. Sumakay sila sa Ferris wheel at halos mahilo naman si Tiffany. Sabi sa'yo, wag na mag-rides. Tsaka na kapag naka-1 taon ang anak natin. Hindi pa nga siya nakakalabas. Sorry na, sabik lang. Natatawang tugon ni Tiffany. Sinamaan naman siya ng tingin ni Nero. Tara na nga, baka gabihin tayo. Hindi ka pwedeng magkasakit. Tumango ang babae at umalis na sila sa park. Habang tumatagal, mas lalong nagiging protective si Nero kaya labis ang kilig na nararamdaman ni Tiffany. Isang araw, bumisita si Cathy mag-isa. Natutulog na noon si Tiffany nang yakapin ni Cathy si Nero na makita niya ito sa sala. I miss you so much, Nero. Kaya pala hindi ko na kayo nakikita ni Lola Tasha. Nagpakasal ka na pala sa iba. Akala ko ba ako lang ang mamahalin mo habang buhay? Mabilis na inalis si Nero ang kamay ng babae. Tigilan mo ko, Cathy. May asawa na ako at buntis pa. Matagal na tayong hiwalay. Wala na akong nararamdaman sa'yo. About sa nakaraan natin, kalimutan mo na yun. Hindi na kita gustong makasama pa habang buhay. Tsaka, matuto kang makontento. Kasal ka na. Kasal na ako. Kasi akala ko hindi na tayo magkikita pa. Sigaw ni Cathy tsaka sa pilitang hinalikan si Nero. Tinulak naman siya ng malakas ang lalaki. Nagising noon si Tiffany at nasaksihan niya mula sa taas ang pagtatalo ng dalawa. Nasaktan siya na makitang hinalikan ni Cathy ang asawa. Pero imbes na bumaba at sugurin ang babae, nanatili siya sa taas. Gusto niyang malaman ang magiging reaksyon ng asawa. Tumigil ka na! Hindi ka ba nandidiri? Kung sino-sinong lalaki ang hinahalikan at nakakama sa'yo para lang makuha mo ang gusto mo. Nakakasuka. Ayoko sa babaeng para sa lahat. Sikmat ni Nero kaya sinampal siya ni Cathy, tsaka ito umibabo sa kanya sa upuan. Hayok na hinalikan ni Cathy si Nero kaya malakas siya nitong tinulak. Tumama ang balakang ng babae sa lamesa. Nasaktan si Cathy pero wala siyang pakialam. Kinuha niya ang kamay ni Nero at inihawak yun sa kanyang nasa pagitan ng hita at dibdib. Halos mandiri naman si Nero. Kadiri ka! Alis na! Galit na sigaw ni Nero. Hindi ako naniniwala na hindi mo namimiss ang pagtatalik natin. Akin ka lang! Doon na bumaba si Tiffany at hindi na malaya ng dalawa na naroon na siya. Malakas na sinampal ni Tiffany si Cathy sa magkabilang pisngi. Halos manlaki ang mga mata ni Cathy sa gulat at nasaktan siya. Sinabunutan siya ni Tiffany at inginudgod sa sahig na parang basahan. Aray! Tiffany, ano ba? Bitawan mo ako! Papatulan kita! Banta nito. Inawat naman ni Nero si Tiffany sa takot na makunan ang asawa. Tama na, Tiffany. Baka makunan ka. Ang anak natin. Halos bugbugin ni Tiffany si Cathy. Talagang pinagkakalmot niya ang babae. Nakakahiya ka. Hindi ko akalain na nagawa kang patulan ni Daddy. Hindi ka na nahiya. Talagang ikaw pa ang nanggaganyan ng sa lalaki. Nakaka-turn off. Lumayas ka sa pamamahay ko. Guard! Nagdatingan naman ang mga gwardya at pinitpit si Cathy palabas sa mansyon. Binanya na si Tiffany. Galit na umakyat si Tiffany sa kwarto. Kahit alam niyang hindi naman pinatulan ni Nero si Cathy, nasasaktan pa rin siya at nagagalit. Tiffany, umalis ka muna. Gusto ko mapag-isa. Tiffany naman, wala akong balak patulan pa si Cathy. Kita mo naman eh. Bakit pati ako ginaganyan mo? Galit ka ba sa akin? Halos mawala ang mga mata ni Nero. Animoy may iyak na. Hayaan mo muna ako. Ayaw mo na kitang makita. Naalala ko ang eksenang naabutan ko kanina.
Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa daddy ko. Wag naman ganito. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko, Tiffany. Tinataga ni Tiffany ang loob at hindi siya umiyak. Itinuro niya lang ang pintuan kaya walang nagawa si Nero kundi lumabas na lang. Dumiretso siya sa bar at uminom. Dahil sa nangyari, halos magkalabuan na sila. Ilang araw siyang deadma at hindi kinikibo ng asawa. Mabuti na lang at hindi nakukunan ang babae. Sinubukan ni Nero na suyuin si Tiffany sa regalo, bulaklak, paboritong pagkain at kung ano-ano pa. Huwag ka na magalit. Hindi ko naman ginusto yun eh. Tsaka malabo akong pumatol. Alam ko, pero hindi ko gusto ang mga nakita ko. Nasaktan pa rin ako kasi mahal kita. Niyakap ni Nero si Tiffany at siniil ng mainit na halik. Hindi naman gumanti ang babae, kaya kinabig ito ni Nero, palapit, mas nilaliman pa ang halik hanggang sa nauwi na sa mainit na halikan. Ang mga sumunod na sandali. Hindi pa nakontento si Nero at hinubad ang suot na dress ng asawa. Kung ganun, burahin mo ang pangit na alaalang yun. Ito ang tandaan mo. Dahil sa'yo lang ako. Mahal na mahal kita, Tiffany. Sinimulang sambahin ni Nero ang asawa. Napahalinghing naman si Tiffany hanggang sa angkinin siya nito. Tuluyan na ngang napalitan ng kakaibang init ang kanyang sistema. Huwag ka na magpapahalik. Hindi naman talaga. Nagtoothbrush nga ako after. Good. Ilang beses may nangyari sa kanila at nagkaayos sila. Samantala, nagkaroon ng family gathering sa mansyon nila Tiffany. Naroon ang daddy niya at nagtaka ito kung bakit bawal pumasok si Cathy. Bakit ayaw raw papasukin ng mga guard niyo si Cathy? Daddy, pinakita ni Tiffany ang CCTV footage kung saan kitang-kita ang ginawa ni Cathy kay Nero. Are you telling the truth? Paninigurado na matanda. Tumango si Tiffany. Sinubukan ko siyang kausapin ng maayos pero masyado siyang makati. Ayoko siyang patulan. Aminado akong ex ko siya kaya kami naghiwalay dahil sa ayaw niyang inuuna ko ang lola ko. Tapos ngayon, manggugulo siya. Damn it! Iniiputan niya lang pala ako! Galit na tugon ni Don Gustavo. Oo, Daddy. Hindi mo deserve masaktan at babaeng cheater na para sa lahat. Pumili ka ng matino. Hindi naman kita tutulan doon eh. Wag lang kagaya niya. Alam niyang buntis ako pero nagmasigla pa rin siya. Wala akong gusto kay Cathy. Si Tiffany lang ang mahal ko. Tsaka ang magiging anak namin. Hindi yun magbabago kahit sa huling hininga ko. Naiintindihan ko. Alam ko na ang gagawin. Tumango naman ang daddy ni Tiffany at lumabas sa mansyon. Kinompronta nito si Cathy na makauwi sila sa sariling mansyon. How dare you lie to me? Buong akala ko genuine ang nararamdaman mo sa akin. Huwad pala! Gustavo, huwag ka maniwala sa kanila. Sinisiraan lang nila ako dahil ayaw sa akin ni Tiffany. Talagang gusto mong panindigan ang kasinungalingan mo. Wala kang kahihiyan. Napanood ko lahat sa CCTV. Ano pang itatanggi mo? Gustavo naman, AI yun. Uso na yun ngayon. Hindi ako tanga, Cathy. Kaya mabuti pa maghiwalay na tayo. Ayokong ginagago lang ako. Huwag naman ganito, Gustavo. Mahal kita. Mahal mo ko? Pero kay pahawak mong katawan mo at makahalik ka, gigil ka, gaya ni Nero. Ayoko ni sa babaeng para sa lahat. Kaya maghiwalay na tayo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Abangan mo ang annulment nating dalawa. Napipiko na sagot ni Don Gustavo. Magbabago na ako. Wag naman pati ikaw mawala sa akin. Please, patawarin mo ko. Sabay yakap ni Cathy kay Don Gustavo. No. Hindi ka pa nga aamin. Sana. Kundi ko binanggit ang tungkol sa CCTV. Tigilan mo ko. Ayoko na maniwala pa sa'yo. Alis! Guard, take her out.
Utos ni Don Gustavo sa mga tauhan. Inasikaso ni Don Gustavo ang annulment paper sila at nakipaghiwalay siya ng tuluyan kay Cathy. Nagpakalayo-layo naman ang babae dahil sa kahihiyan. Wala siyang kahit anong nakuhang pera mula kay Gustavo. Bumawi naman si Don Gustavo kay Tiffany at ibinigay na ang lahat ng yaman na meron siya. Nagtira lang siya para sa sarili. Naging mas maayos na ang samahan nila mag-ama at hindi na dumidistansya si Don Gustavo kay Tiffany. 6 na buwan na ang nakalipas, Dad. Pwede ka na mag-asawa ulit. Nakapanganak na ako. Hindi na. Magfo-focus na lang ako sa sarili ko at sa apo ko. Nakakadala na. Natawa si Tiffany roon kaya napailing na lang si Don Gustavo. Nagpagaling si Tiffany at tinulungan naman siya ni Nero sa pag-aalaga sa anak nilang si Nathan. Mas naging clingy at mas maasikaso na ito na magkaanak pa sila kahit sa bata. Mahal na mahal ni Nero ang kaisa-isang anak na lalaki. Anak, gutom ka na? Tanong ni Nero sa 3 buwan na sanggol. Natawa naman si Tiffany. Akala mo talaga sasagot yan, ano? Hindi pa nga nakakapagsalita. Siyempre, baby pa lang sinasanay ko na. Oo na po. Sabay yakap ni Nero sa bebong na asawa. Napangiti naman si Don Gustavo. Naging abala naman sila ng mga sumunod na araw sa pag-aasikaso ng binyag ni Nathan. Maraming dumalo sa mismong araw ng binyagan. Labis naman ang tuwa ni Tiffany habang pinagmamastan ang well-behaved nilang prinsipe. Welcome to the Christian world, baby Nathan. I love you, aking prinsipe. Nakangiting hinalikan ni Nero sa pisngi si Nathan. Nagpicture sila kasama ng mga ninong at ninang ni Nathan bago sila umuwi sa mansyon. Doon ginanap ang reception. Sabay-sabay silang kumain at naging mas masaya ang araw na iyon. Nakipag-inuman naman si Nero sa mga ninong at ninang habang abala si Tiffany sa anak nila. Panay naman ang ngiti niya sa tuwing nalingon ang asawa. Mag-inom ka lang dyan. Mamaya papasok na kami sa loob. Bawi na lang ako guys, kapag pwede na. Hindi ka magiging pwede hanggat di nagsasawa si Nathan sa breastfeed. Biro ni Nathan. Ay, ganon. Joke lang. I love you. I love you more. Nagkiyawan ang mga naroon at ang ilan ay sobrang bitter pa. Todo asar sa kanila. Wala namang pakialam ang mag-asawa. Naging masaya ang gabing yon. Nagpahinga naman si Tiffany sa kwarto at sabay silang nakatulog ni Nathan. Kalaunan pumasok na rin sa loob si Nero. My 2 little angels. Anya tsaka hinalikan ang kanya mag-ina. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sobra talagang mahal na mahal ng lalaki ang dalawa. Lumipas sa mga araw, unti-unting lumalaki si Nathan. Natututo itong umupo, tumayo mag-isa at mag-react. Sobrang bilis ang development ng bata kumpara sa ibang toddler. Hindi naman nakakalimot si Tiffany alagaan ng anak. Ganoon ni Nero. Pareho silang bumalik sa opisina para magtrabaho. Sabay na tayo kumain mamaya. Anya tsaka kinarga si Nathan. Oo, pupuntahan ko kayo ni Nathan. Mag-ingat sa trabaho ha. Oo naman, huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko yun. Masayang ngumiti si Tiffany. Umalis naman na si Nero matapos humalik sa noon ng asawa tsaka sa noon ni Nathan. Simula noon, pinalaki nila ng ayos ang bata. Madalas silang mag-date kapag walang pasok sa opisina. Nag-hire rin ng yaya si Tiffany kaya may katuwang siya kay Nathan. Isang gabi, niyakag siya ni Nero kumain sa restaurant. Bago sahod, kaya ako naman ang manlilibre. Thank you, Daddy. Appreciated. Kinikilig na sagot ni Tiffany. Sabay silang sumakay sa kotse at si Nero na ang nag-drive noon. Iniwan naman nila si Nathan sa yaya nito. Kumain sila sa restaurant at kinilig naman si Tiffany sa lambing at pag-aasikaso ng asawa. Naging maayos ang samahan nila mag-asawa. Samantala, makalipas sa 5 taon, hindi nila akalain na ang kasambahay na makukuha nila ay may sakit sa utak. Mabilis itong magalit at mainis. Kaya naman nang umuwi sila, nagtaka si Tiffany na makitang sinisinok at sinisipon ng anak.
Bakit may sipon ka bigla, anak? Mami! Yun lang ang tanging sabi ni Nathan. Hindi nito magawang magsumbong dahil takot sa yaya ang bata. Tara na sa kwarto, anak. Kinarga ni Nero ang bata. Panay ang hikbi ni Nathan kaya nabahala sila. Anak, may problema ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Tiffany. Kasi po, sakit po pinti ko. Sabay turo ni Nathan sa legs niya. Agad naman tinanong ni Tiffany ang yaya ng bata. Lumabas ang babae at kinompronta ito. Yaya Beth, bakit namumula ang legs ng anak ko? Nangatwiran ang yaya na natumba ito at napatama. Humingi na pasensya ang yaya. Please lang, kumuha kami ng yaya para may magbantay kay Nathan, hindi para hayaan siya mapilayan o masaktan. Sabay talikod ni Tiffany. Naiinis siya sa inaasal nito. Parang balewala lang at hindi malang nireport ang nangyari. Pagbalik ni Tiffany sa kwarto, tulog na ang bata. Bakit kaya may mga sugat siya? Parang kalmot at bakas ng kamay. Biglang sabi nito, kumabog ang dibdib ni Tiffany. Huwag naman sana. Pero hindi ko na gusto si Yaya Beth para kay Nathan. Baka kung ano-ano na lang ang ginagawa nito kapag wala tayo. Napapabayaan ang anak natin. Ang laki na binabayad mo sa kanya. Tapos ganun? Tugon ni Nero. Natulog sila ng gabing yon na palaisipan na sitwasyon pero nakiramdam muna sila. Lumipas sa mga araw na ganoon pa rin hanggang sa magpasya ang mag-asawa na tignan ang CCTV. Mayroon yun sa bawat sulok ng mansyon kahit sa may garden o playground ni Nathan. Ngayon natin malalaman. Kapag talaga may nakita akong kakaiba, hindi ako papayag na hindi siya mananagot. Anak ko na ang pinag-uusapan dito. Saad ng lalaki. Mas lalo naman ako. Pinanood na nila ang CCTV footage ng bawat sulok ng mansyon at hindi nila akalain na naranasan ng anak nila ang ganoong klase ng abuse. Pinapalo, sinisigawan at ginugutom si Nathan ng Yaya Beth nito. Kitang-kita kung gaano ito kagigil mamalo sa bata. Damn it! Gigil na mura ni Nero tsaka agad tumawag ng pulis at abogado. Sinabihan niya rin na magsama ng DSWD ang mga pulis. Ang anak natin, Nero. Nakakaawa. Bata pa lang siya. Hindi niya dapat nararanasan yun. Kahit pa makulit to. Dapat pinagsabihan at disiplinahin. Pero wag naman ganun katindi. Halos maiyak si Tiffany. Agad na pinuntahan ng anak at kinausap. Maya-maya pa dumating na ang mga pulis at abogado pati taga DSWD. Nireport nila ang nangyari pati na rin ang ginagawa ni Yaya Beth. Ibinigay nila ang kopya ng CCTV bilang katibayan. Kinaharap ni Yaya Beth ang patong-patong na kaso. Hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ang ginawa niya. Masyado siyang malupit para sa 5 taong gulang na bata. Mabuti na lang at wala pang 2 linggo si Yaya Beth rito. Kapapalit lang niya kay Trina kaya lang nag-aaral si Trina. Kaya hindi na ito makapagbantay pa sa anak namin. Mas lalo ako. Hindi ko akalain na mararanasan ni Nathan ang kalupitan sa yaya pa nito mismo. Maging aware sana ang mga magulang na huwag maging kampante sa yaya na napili nila. Kailangang idaan ito sa medical examination kung walang problema sa pag-iisip. Nakakatrauma rin talaga para sa amin na magulang. Hindi namin akalain na ganoon pala. Nagtiwala kami sa tao, pero kalupitan lang ang ginagawa. Gayong malaki naman kami magpasahod at hindi kami mahigpit. Sadyang nagkamali kami ng hinar. Naintindihan naman yun ng mga pulis at taga DSWD. Kaya nagpasya ang mag-asawa na maging hands-on na lang sa anak at wag nang iasa sa yaya. Kahit sobrang busy nila, mabuti na lang at naagapan dahil sa katagalan baka mawalan sila ng anak kagaya sa iba. Natuto silang maging alerto at maingat dahil sa panahon ngayon. Mahirap nang ipagkatiwala ang kanilang anak.
Bago padalhin sa presinto si Yaya Beth, nakatanggap ito ng malalakas na sampal at sabunot galing kay Tiffany. Tama na, wifey. Hindi ko matatanggap kung gaano kasakit para sa inang kagaya ko. Ang makitang kalupitang dinanas sa 5 taong gulang kong anak sa kamay ng iba. Umaasa akong aalagaan siya. Ni minsan hindi ko napalo si Nathan. Puro pagmamahal ang ginawa kong pagpapalaki. Dahil ayoko magkaroon siya ng phobia at traumatic experience. Pero heto ang nangyari. Naluluhang saad ng babae. Niyakap naman siya ni Nero. Hayaan mo na siya. Pagbabayaran niya ang kanyang kasalanang nagawa sa kulungan. Sumenya si Nero na dalhin na sa presinto si Yaya Beth. Pangiting-ngiti lang ang babae na animoy ng aasar pa. Napag-alamanan nila na marami itong nabiktima. Kaya lang sa kakulangan ng pera ng mga magulang, wala silang magawa para madiin ang babae. Samantala, nagpasya sila magbakasyon. Wala ng tropa si Tiffany at Phobia, pero si Nathan medyo binabangungot pa ng mga ginagawa sa kanya ni Yaya Beth, bagay na hindi matanggap na mag-asawa. Dinala nila sa Switzerland ang bata at nag-enjoy ito roon. Pasensya ka na anak, hindi ka namin agad na ipagtanggol. Mahalaga po na wala na si Yaya Beth. Ayaw ko po sa kanya. Lagi niyang sinasabi na papatayin ako kapag nagsumbong. Niyakap ni Tiffany ang anak at naluha. Hinalikan niya ito. Simula ngayon, wala nang mananakit sa iyo anak. Hindi ka na naming kukuhanan ng yaya. Hindi na kami masyadong magpo-focus sa trabaho. Dahil mayaman na naman tayo. Nakasafe na lahat ng mamanahin mo. Paano po kapag nagka-problema ang kumpanya o nalugi? Malugi na nga, pero hindi kami papayag na mawala ka sa amin o magkaroon ka ng traumatic experience. Ayaw na naming mangyari ulit yun sa'yo. Oo nga anak, tama si mami. Hindi na namin nahayaang mapahamak ka na naman. Thank you po mommy at daddy. Sabay yakap ni Nathan sa mga magulang. Nagstay sila sa Switzerland at doon tinerapy si Nathan. Unti-unting napalitan ng masasayang alaala ang kanyang nakaraan. Makalipas naman ng 1 taon, sabay ang naging anniversary nila Nero at Tiffany sa 7th birthday ni Nathan. Kaya sobrang engrande ng birthday celebration nito. Isa yung yak party, simula 10 a.m. na umaga hanggang hating gabi. Thank you po mom and dad. Kasi naranasan ko ang ganito kasayang birthday. Nasiglang saad ng batang lalaki. Walang anuman anak. Naglaro lang si Nathan kasama ng ibang mga bata. Inabala naman ni Nero ang sarili sa pagsasayaw kay Tiffany. Sobrang saya ko talaga kasi mayroon akong asawa na handang ibigay lahat ng gusto ko. Kahit na ako dapat ang nagawa noon. Tiffany, ikaw lang ang nagsilbing blessings ko. Nagbago ang buhay ko dahil sa'yo. Mas natuto ako at mas naging masaya dahil ikaw ang kasama ko. Buti na lang pala, pumayag ako sa deal. Nagkaroon ako ng Diyosang asawa na kagaya mo. Lalo na ako, sa kabila ng mga dinanas natin, nanatili kang tapat sa akin. Walang lokohan at walang nangaliwa. Pinatunayan mong ako lang. Hindi ka pumatol kay Cathy at pinili mong buuin ang pamilya natin. Kahit ilang beses pa, palagi kitang pipiliin. Kayo ni Nathan. Kinilig naman si Tiffany roon. Masaya silang nagsayaw at naging mas sweet sa harap ng maraming tao. Sinakop ni Nero ang labi ng asawa at ginawa rin ito ng mainit na halik. Simula ng gabing yon, masayang namuhay ang kanilang pamilya at pinatunayan nilang walang anumang tukso ang makakatibag sa tunay na pag-ibig. Hindi akalain ni Tiffany na mawawala ang sakit niyang germophobia dahil kay Nero. Muli namang binuksan ni Nero ang kanyang puso nang mas makilala pa si Tiffany. Pinatutunayan lang ng kwento na huwag husgahan agad ang isang tao hanggat hindi pa natin lubos na kilala. Walang masama sumubok magmahal. Malay natin, yun na pala ang pinadala ni Lord na tamang tao at itinakda para sa atin. Sana lahat maging kagaya ni Nero pagdating sa lola niya. Pinahalagahan nito ang band nila at tugo bilang maglola.
Kung sakaling mang may kagaya ni Nero, kayong nakilala, sana intindihin niyo pa rin sila, lalo na kung matanda na talaga ang priority nito. Wala nang kakayahang magtrabaho, pero kung malakas pa, hayaan niyo na at sabihan niyo ang partner niyo na sa pamilya o kayo ang unahin kasi kaya naman magtrabaho. May mga tao rin kasi talagang abusado na kaya magtrabaho. Tamad lang kumilos, pero iba si Nero. Matanda na lola niya at may sakit pa. Kaya sa mga nagmamahal ng breadwinner dyan, maging understanding sana at supportive. About kay Cathy naman, matuto sanang makontento. Huwag maging sakim sa pag-ibig, iwasang maging ganid sa pera. At lalaki or babae, maging para lang sa isa, hindi para sa lahat. Pangalagaan ng iyong dignidad. Sana marami po kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Galing po ito sa puso. Nawa ay suportahan. Salamat po sa pakikinig. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam! Ayaw ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.